Ang San Jose, Batangas ay kilala bilang egg basket of the Philippines pero hindi itlog ang food trip natin. Ating titimusan ang kanilang mga pinagmamalaki tulad ng isang dating maliit na karinderya. Kung titingnan nyo naman ay hindi naman karinderya yan na ngayon ay malaking restaurant na dahil sumikat sa kanilang masarap na bulalo. Yan. At iba pang mga luto. Kalderetang kambing. Ang pinagkaiba ng kaldereta din sa amin, mabilis ang stopover sa original na mamon tostado bago umakyat ng 5th floor para mag-around the world food trip sa pinakabagong kainan din. Ngayon, ano ang top 3 ko din sa nakain ko sa Eurasia? Tatapusin natin sa isang sikat na garden restaurant na pinagmamalaki ang kanilang halo-halo. San Jose, Batangas food trip. Let's go! Napaka-solid na simula sa ating San Jose food crawl. Siyempre, saan pa ba? Sa Lando and Lori Eatery, also known as Banay Banay Eatery. Probably the most popular na kainan din sa San Jose, Batangas and my favorite karinderya sa buong Batangas. Kung titingnan nyo naman ay hindi naman karinderya yan Restaurant na kita nyo naman ang itsura. Pero kasi humble beginning sa mga yan. Nagsimula talaga sa turo-turo na maliit lang along the side lang ng kalsada na sikat sa mga biyahero ng mga truck. Pero talagang yan, dahil sa sarap ng pagkain, ay sumikat na sila at lumaki ng lumaki. Pero hindi pa naman nila nakakalimutan yung turo-turo roots nila. Turo-turo pa rin yan, papakita ko sa inyo. At kita nyo naman, it's not even lunchtime. At ngayon ay Friday. Hindi weekend yan, pero kita nyo, ang dami ng tao. Ang style din yan, di ka magsisimula. Sabi sa inyo, turo-turo style pa rin yan. Ay sa daming pwedeng ituro, makakapaibig lahat. Pero tayo, stick tayo sa mga Batanggenyo food favorites. Siyempre, tayo ay magbubulalo. Yan yung buto-buto. Tapos yan ilalagyan pa yun ng laman. Parang ang sarap magkalderetang kambing. Sige, kalderetang kambing tayo. Yan ay lutong Batanggenyo. At ang isda na dinimula ang sa Batangas makikita, ang maliputo. Magsisinigang tayo niyan. Tapos yan, request ni Aisha, seaweed. Yan na ang ating mga sabaw. Pare na, kompleto nating order. Sabi sa inyo, solid ang simula ng ating San Jose food crawl. Meron tayong sinigang na maliputo. Kung hindi nyo kilala ang isdang iyan, yan ay di ninyo sa Batangas makikita. Meron tayong barbecue, 2 order yan. Tapos meron tayong kalderetang kambing. Anong pinagkaiba nyo sa iba? Ay lutong Batangas. Request ni Aisha, aring seaweed. Tapos syempre, pag nasa Batangas, ay di bulalo. Ayan, di na masama simula natin, Solid agad ang ating simula sa ating San Jose food crawl. Di na tayo sa Banay Banay Eatery. Mas kilala ng mga taga Batangas na Banay Banay Eatery, ang Lando and Lori na eatery. Yan, tayo sasandok na ng bulalo. Yan, kita nyo yung bulalo din Kita nyo yung soup clear soup, fresh na baka, shredded cabbage. Yan. Higop muna tayo ng sabaw. Masarap naman ang bulalo sa Tagaytay pero hindi ko sadya pagpapalit ang bulalo namin din sa Batangas. Lalo na, yan, gagawin na natin ang sausawan yan. Ang sausawan yan ay manghang na patis mansi. Tayo magkakanin na. Lipat na yung lahat. Sabaw, tapos lagyan natin ang ginawa nating sausawan. First bite. Thank you, Lord. Diba talagang pagka-fresh ng baka din sa amin. Lalo na din sa Lando and Lori Eatery. Tapos ang sarap ng timpla ng bulalo nila. Saktong-saktong alat. Lasa mo pa yung freshness ng baka. Fresh din yung vegetables. Tapos rin naman, hindi naman Batanggenyo food. Pero arin sadya ang laging binibili na kapares ng bulalo din sa Lando and Lori. Yung kanilang barbecue. Yung barbecue na matamis, ketchup-based. Bagay na bagay sa bulalo. Tapos rin naman, yung kanilang kalderetang kambing. Ang pinagkaiba ng kaldereta din sa amin, pag lutong Batanggenyo, hindi gumagamit ng tomato sauce. Yung iba gumagamit pero sobrang konti lang. Tapos usually, kung gagamit sila ay tomato paste ang gagamitin nila. Bali, nagpapalasa din yung natural na katas ng kambing na talagang pinakuluan ng napakatagal.
Tapos liver spread, konting tomato paste, sarap. Tapos may konting cheesy flavor, konting-konti lang na anghang. Lagi ko talaga in-order to din sa Lando and Lori. Seaweed. Tapos, lagyan lang natin ng konting bagoong. Ginawa ng spaghetti. Tapos may seafood nga tayo, aring maliputo. Medyo pricey itong isda na to kasi sobrang bihira nga nito eh. Ulo na lang yung natira, naubos na, sayang. Pero malasa yan. Pag ulo, ikot ng sabaw. Wow! Yan ang asim na hinahanap ni Utoy. Yung tender na maliputo, really fresh. Ina-absorb yung lasa ng sinigang. Kaya pag may restaurant kayo nadaanan na may garne, bilhin nyo na. Pero mas maganda, dayuhin nyo din eh. Para fresh na fresh talaga. Para tuloy-tuloy na ang kain natin. Titikman ko na rin kanila mga panghimagas para mapakita ko na sa inyo. So meron yan, ginataan na saging, saka leche flan. Subukan na natin itong ginataan na saging nila. Sweet gata, warm pa, tapos hinog na saging. Tapos syempre, leche flan, sikat na panghimagas pagpestahan din sa Lipa at garning kain na pangpesta. Para nga naman ng fitting ending. Pero di pa tayo tapos din eh. Kakainin pa natin to, tapos kita-kita tayo sa next food trip natin sa ating San Jose Food Crawl. See you sa next one. Nagpanghimagas na, magbubulalo pa uli. Syempre, may bone marrow eh. Atin yung susundutin. Yan. Tapos kasama yan litid. Again, napaka-solid na simula sa ating San Jose Food Crawl. See you sa next one. Ayan, nasa akin ang mga kamay ang one of the most iconic na tinapay din sa Batangas. And pinaka-iconic, pinaka-popular, pinaka-legendary na tinapay sa San Jose, Batangas, ang Mamon Tostado ni Kamaning. Yan, talagang ari yung original na Mamon Tostado ni Kamaning. Yan, nagsimula yung bakery ni Kamaning 1955. Yan, ang tinda niya noon, pandesal, bonete. Ngayon may mga bakery goods pa rin siya, pero simula nung 80s, nung sinimulan niya aring Mamon Tostado ay aring nasadya, naging specialty niya. Kita nyo naman iyan. Iyan ang Mamon Tostado. Very easy to describe. Ay di mamon na tinostado. First bite. Thank you, Lord! Kung hindi nyo na-imagine ang lasa ng rep, yung pinakaibabaw, yan yung crispy. Tapos yung loob niya, nandun pa rin yung pagkalambot ng mamon, pero may konti na rin siyang pagka-crunchy na rin, konting crunchy na rin. Tapos medyo naging dry na ng konti as compared do sa regular na mamon dahil nga ari ay pinray. Tapos yan, crispy rin na rin, parting aring ilalim. Etong tabi, mix ng crispy saka ng malambot. Ito yung napakasarap na ipapartner mo sa kape. Ito, popular to pag may pupuntahan ka na event, salo-salo, potluck, pwede ito dalhin mo. Or pupunta ka sa isang bahay, bibisita ka, gusto mo may dala ka habang pinapakape ka. Mamon Tostado, kenturong, lalo na din kay Kamaning. Pagkatapos ito, may pupuntahan tayo for dinner. Bagong restaurant din sa San Jose, pero medyo nagpapakilala na dahil ang sarap doon ng pagkain. Tapos may magandang view, kaya abangan nyo, kita-kita tayo doon. Sa mga nagsasabi na walang view sa San Jose, Batangas, ay yahoo! Ayos nga rin naman ang view din eh. Nasa 5th floor kasi tayo ngayon, kaya yan, kita natin yung Makulot, ari daw ay bigain. Tapos yan, magsa-sunset mamaya, abangan natin yan. Tapos yun daw ay Malarayat. Tapos din kita rin yung sa tanaw yung sa malayo ang
Monte Maria. Tapos ari daw ay Lobo, Taysan. Not really sure. Ganda din lalo na mamaya. Pero syempre nandito tayo para mag food trip din. Ang location na rin ay yung pinaka-iconic landmark ng San Jose. Yung paggaling ka ng Lipa, pag nakita mo yan, ay sigurado ka na nasa San Jose ka na yung itlog dyan. Food trip tayo din sa Eurasia. Uy! Oh, this is looking good, oh. Kala mo, nasa Alabang kayo, no? Ganun yung mga, yung mga rooftop restaurant sa Alabang or even Intramuros. Mga big windows para ma-appreciate yung view. Ang ganda ng decor. Yan, kita mo kahit patay na oras, may kumakain. Mukhang masarap nga din sa Eurasia. Kung kakain kayo din yan, reserve nyo ring mesa na rin. Para din ang tingin ko pinakamagandang view eh. Tapos pagkatapos namin kumain, kami ay magkakape din sa labas. Pag medyo guminaw-ginaw na ng kaunti. Para mas ma-appreciate namin yung view. Yan, so nagtetest sila ng mga cocktails, mocktails. Ang request ko yung mocktails, yung walang alcohol at kaaga pa. Tapos meron din silang alfresco area din eh. Yan, pag hindi naman mabanas, masarap pumeso din eh. Lalo na din sa labas. Pero siya sabi ko, yan, din eh, magkakape kami mamaya. Para talagang feel na feel namin ang ambience din eh. Ang mission statement nila, yan. Connecting people to real food at international palang labanan din eh. Ayan, ari daw ay piña colada na virgin colada dahil walang alcohol. Pero daw gatang konti, interesting. Wow! Andun yung may sweetness siya. Tapos merong yung coconut flavor na medyo fatty flavor. Pero kayo magalala, hindi naman siya lasang Bicol Express. Nandun lang yung gata to make it interesting. Overall, I would say na sweet drink siya. Ayan na, quite the spread. So din eh, parang sabi ko nga kanina, parang nasa isang rooftop restaurant ka na isang 5-star hotel sa Alabang. Tapos yung 360-degree ang view mo. Sa Alabang, makikita mo mga city lights, mga skyline. Ang din eh, makikita mo mga bundok, mga puno. Tapos ang mga magkain, parang gayon din. Parang sa 5-star na hotel din. Starting with the soup. Wow. Uy. So may may chicken. Tapos I can smell yung gata. Smells creamy. May mushroom. Yan. Try natin to. First bite. Thank you, Lord. Sarap na rin isabaw sa kanin. Lagyan natin ng lemon. Grabe, soup pa lang. Yung Eurasia ay Eureka. What a find! Bini sa San Jose. Try naman na ito yung kanilang Thai beef salad. Lagyan natin ng konting dressing. So may mga thinly sliced na beef. May nakikita ko mga sile. I think those are nuts. Lettuce. Yung beef, nicely seasoned. Tapos ang lambot ng beef. Tapos yung crisp na vegetables. Tapos yung dressing. Let me confirm. Yung dressing niya, parang parang fish sauce based. May alat, may konting tamis, saka may konting asim. Wow! Kung may salad na iuulam mo sa kanin, ari na iyon. Tapos we have a ribeye steak. Yan. Spread na rin natin yung butter. Nice sear. Ganda ng color. Tapos, nicely cooked. Grabe yung crust na yun. Yung alam mo yung nakagat mo yung asin, yung pepper. Tapos ang ganda ng pagkaka-season. Nicely cooked, high quality steak. Tapos ang ganda ng pagkaka-medium rare niya. Super tender. May gravy siya. Hindi naman kailangan pero sige, try natin. Kasi nerve kasama. Baka may mas isasarap pa. Tapos, kumain natin ang mashed potato. Gusto kong ubusin na to. Pero meron pa tayong mga susubukan. Steak, highly recommended. Kasari naman. So may shrimp, may cheese, may salmon, may mussels.
O parang butter sauce. Yan. Samahan na rin natin na salmon. Looks good, no? Buttery. Nicely salted din. Ito, bagay na kapares ng steak nila. Yan. So, we have may 4 cheese pizza rin tayo. Wow. Yung medyo chewy na crust. Tapos lasang-lasa mo yung 4 cheese talaga. A salty pizza. Kaya lalagyan natin ng honey. Ayoko sanang tumigil. I want to keep going pero yan na, nagsa-sunset na. Time out muna tayo sa kain. Silipin natin yung sunset. Wow. This view is worth stopping a meal for. What a view! Grabe. Kaya kung magbubook kayo din sa Eurasia, maganda 5 p.m. para sakto habang nagre-relax kayo. Habang kumakain kayo, aabutan nyo yung view na to. Grabe naman yung intermission number na yun. Balik tayo dito. Are shrimp na dynamite. Parang first time kong naka-encounter ng ganun. Ay, ano pala siya? Cold dish siya. Crispy pa rin siya. Yung sauce niya, parang end notes na lang yung anghang. Parang matamis muna, creamy muna, a little bit of the mayo flavor. Tapos yan, towards the end, malalasama yung anghang. And then maglilinger yung anghang siguro ng mga 3 seconds, ganun. Tapos aring ribs. The ribs are looking tender. Confirm natin. Yan. I confirmed. Ang lambot ng ribs, oh. Wow. Tender ribs, sweet, barbecue flavor. Tapos yun, American na American style. Served with coleslaw. And potato wedges. Grabe naman yung around the world food trip natin. Dini naman tayo sa honey soy chicken. And look at that sauce. Oh, almost like candy. Itong honey soy sauce nila, lagay mo sa kahit sa pork, sa seafood, ang sarap na rin. Yan, kahit nga sa gulay. Ay, ang sarap. Bago pa rin matunaw, aring tamales. Yung karne ng tamales sa most parts of Batangas. Sumang dapa, sumang salihiya. So may vanilla ice cream. Garne ang pag-elevate sa tamales. Ngayon, ano ang top 3 ko din sa nakain ko sa Eurasia? Yung steak, panalo tong steak. Babalikan ko to. Itong honey soy chicken. Babalikan ko rin to at order na ako ng kanin para dito. At akalain mo yun, nasa top 3 ko, salad. Gayong kasarap ang salad na rin. San Jose, Batangas, meron kayong restaurant na ikaka-proud nyo. Ang Eurasia, try nyo na, timusan nyo na. Spread the word, sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, sabihin nyo sa mga pamilya nyo, kaibigan nyo, must try ang Eurasia restaurant din sa San Jose, Batangas. Yan, yung mga gayong kain, kailangan magkakape. Di nila na tayo magkakape, yan, may kape sila. Ay, hot na Americano. Baka ine-expect nyo meron tayong kakainin na lomi sa video na to kasi syempre Batangas lomi. Kaso may mga nalabas kasi akong vlog sa lomi din sa San Jose. Click nyo dito, mapanood yung trending na panalong combo giant sa sikat na lumihan din sa San Jose, Angkor Colon Lomi House. Yes, sa San Jose, Angkor Colon Lomi House. Tapos pwede nyo rin i-click dito, isa pang sikat na lumihan din sa San Jose, ang Ken Denise. Yun, medyo matagal na yung vlog na yun, kasama ko pa si Queen Ay noon. And speaking of Queen Ay, may isa pang kainan din yung Kapinaman. Yun yung may solo vlog ako na nilabas doon. Kaya hindi ko na isinama dito, panoorin nyo na lang dito. Nagkwentuhan kami doon ni Queen Ay, saka syempre kumain sa Kapinaman. Kape muna dito. See you sa next one.
Siyempre, solid ang simula ng ating San Jose Food Crawl. And so far, ay solid ang mga nakainan natin. Kaya dapat solid din ang ating panapo sa ating San Jose Food Crawl. Dini tayo sa Kasarap. Nasadya naman Kasarap din RA, home of the best halo-halo in town. Yan. Masarap nga naman ang halo-halo din Na-miss ko na. Tagal ko na hindi nakakain din Pero bukod sa halo-halo, masarap din yung kanilang Filipino food. At bukod dyan na rin ay kilala na Garden Cafe. Kaya maganda rin ang ambience din Ayan, sabi ni Macy's, bakit daw hindi garne ang bougainvillea namin? Dapat daw garne. Dapat bonggang-bonggang, bougainvillea. O kayo ba? Nag-gets nyo yung reference na yon? Comment down below nga kung nag-gets nyo yung reference na yon. Ayan, entrance this way. Papakita ko sa inyo yung ambience niyan. Ang tagal kong hinintay na magamit ulit yung joke na yun. Ayan, kita nyo entrance pa lang, Para kang nasa ibang lugar na. Pwes tayo din Ayan. Kita nyo, para kayo nasa Garden Cafe sa Tagaytay, Ayan, uy. Alam mo nasa greenhouse. At pag garne naman ang kakainan nyo ay hindi kayo mapapaibig lalo. Wow! It's even more beautiful than I remember. At tingnan nyo naman kung gaano ka-presko din At yan since 2003 pa yan, talagang nasa legendary status na rin. Kung titingnan nyo, para kayo nasa parang nasa garden wedding ngayon. At arena, yung Kasarap halo-halo, ang famous na halo-halo nila. Tama, summer na. Sarap na rin. Yan. Ito yung kanilang house blend na iced tea. Habang hinihintay natin ang ating pagkain. Wow. Para yung alam mo na iced tea na hindi galing sa powder. Sarap. In case you miss it pala, itong series na to ay kakainin natin ang lahat ng 34 na bayan saka mga city din sa probinsya ng Batangas. Ano sa tingin nyo ang dapat na isunod ko? Let me know in the comment section. Isusunod natin yan. Pari na ang aming pagkain. Yan na, what a feast! Din sa Kasarap. Siyempre, bago tayo magpanghimagas ng kanilang halo-halo, ay kakain muna tayo din Yan, bumawas na tayo na rin tilapia. Kita nyo, taba ng tilapia Parang ang fresh Tapos, tuwan na rin tayo ng sausawan para dyan. Yan. Tapos, lagyan natin ng sili. Tapos, kuha na rin tayo itong laswa. Aring laswa ay Ilonggo dish daw, ari galing Iloilo. Pero ang tingin ko, ari sa atin ay bulang lang, ari laang may hipon. Tapos parang garni din yung na tinusa namin sa Cebu. Ang tawag naman ito, tama tanda ko ay utan, Bisaya. Pero yun naman ay isda. Tapos, higop muna tayo ng sabaw. Wow! Alam mo yung hinihigop mo, alam mo na healthy Nalalasahan mo kasi yung alat niya, konting-konti lang yung alat. Talagang yung gulay yung malalasahan mo. Tapos kasi kasama sa pagpapakulo yung shrimp, kaya nalalasahan mo rin yung shrimp. Wow! Pero isasabaw muna natin yan din kasi masarap talaga yan. Kaulam ng tilapia. Iyan First bite. Thank you, Lord.
Gugulayan na natin. Aring laswa. Bulang lang. Probably one of the healthiest Pinoy dishes that we have. Kita mo naman, may okra, may talong, may string beans, may kalabasa. Rap. Tapos perfect talaga na kapares ng tilapia. Kaya ako hinighlight yung pagka-healthy nung laswa. Para naman, pag nyo ako masyadong i-judge din sa pork binagoong ang are na nagmamantika pa. Balance, kumbaga. Wow! Sarap ng bagoong na ginamit nila. Hindi sobrang alat. Siyempre kung anong i-expect mo na alat sa bagoong. Kasi yung iba sobrang alat. Ito, hindi sobrang alat. Actually may konti siyang tamis eh. Tapos ang lambot nung lambot ng pork. Kuha tayo ng taba. Balansehin natin ang gulay. Sarap. Probably siguro nasa top 3 na pork binagoongan na natin musan ko. Tapos isa sa mga best sellers nila, yung kanilang fried chicken, crispy fried chicken, kita nyo naman. Yung mga fried chicken na alam nyo na pinakuluan sa lasa bago i-deep fry with the ketchup. Ang crispy saka juicy. Try natin na walang ketchup. Bagay din siya din sa laswa. Siyempre may hipon, edi samahan din natin ang hipon. So yun, kung ang inaakala nyo, kung ang San Jose ay puro manukan, puro itlogan, ay nagkakamali kayo. Proof ang vlog na are na ang dami rin na masasarap na kainan. Siyempre, tilapia. Akin ang tiya. Uy, may laman din pala oh. Wow, mayroong sili. Buti na rin pinulat-lat ko. Tayo ng tiyan. Tapos yung kamatis, yun natin ng toyo, natin ng sili, konting sibuyas. Now this is a solid bite. Ito kung akala nyo, ang kasarap ay panghalo-halo laang, ay nagkakamali kayo. Try nyo itong mga pagkain na to bago kayo maghalo-halo, ay panalo. Speaking of halo-halo, ubusin muna namin to para mga paghalo-halo na kami. At dahil himatlogi na, ay kapeng barako muna. Ari naman yung kay Aisha, ari ay caramelo ang tawag. At ari na ang kanilang famous na halo-halo. Yan yung large. Naging large na pala. Thank you. Yan, ari na ang kanilang halo-halo. Akalain mo, ari sadyang dinadayo din eh. Kasi yung ice na mga yan, kakaiba yan. Hindi yan basta-basta yelo. Kaya ari yelo pala ang ay panalo na. Parang buko sherbet ngayon. Tapos may leche flan yan. May creamy na milk. Tapos may mga fresh fruits. May nakikita akong langka. May ube. Not sure kung mangga are. May corn. May sweet corn. May saging yata are. Saging. Parang halo-halo pala ang. Ay kahit ari lang ipunta mo din sa kasarap. Pero para sulit ang dayo mo, mag-food trip na rin kayo din. Tapos papartneran nyo ng kaping barako. This is the life in San Jose, Batangas. Meron ba akong na-miss dito na paborito nyo na kainan din sa San Jose, Batangas? Let me know in the comment section. Ililista natin yan. Pero sa ngayon, di na natatapos ang ating San Jose Food Crawl, pero hindi pa natatapos ang food trip natin din. Samahan nyo ako dito sa journey ko na makainan ang lahat ng 34 sa mga bayan at sa mga city din sa probinsya ng Batangas. Sama-sama tayo din. At syempre, huwag kakalimutan i-click ang subscribe button and notification bell para sama-sama tayo sa mga future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.